Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta at gamma mangustin para happy kayo. At syempre, kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa na sa gawin nating mga Pinoy lalo na at tayo ay nasa tropical country ay ang maligo ng ilang beses sa isang araw. Sa umaga upang maging fresh the whole day, ang ilan sa hapon upang maibsan naman ang init at syempre sa gabi upang presko naman ang ating pagtulog. Ngunit isa na sa nakagawian ng marami ay ang pagtulog kahit basa pa ang buhok. Kasunod dito, marami pa rin ang nagsasabi at iniuugnay ang paglabo ng paningin at pagkabulag sa pagtulog ng basa ang mga buhok, bagay na pinabulaan na naman ng maraming eksperto. Anila, bagamat wala itong kaugnayan sa kalusugan ng ating mga mata, may ilan naman umanong sakit o kondisyon na pwede nating makuha dito. Ayon kay Dr. Michelle Green, isang cosmetic dermatologist sa New York City, una sa pinakamaapektuhan nito ay syempre ang ating mga buhok. Maaari anyang mas maging elastic ang hibla ng mga buhok at masira ang protein structure nito, dahilan upang rumupok at madaling masira kung hindi ito patutuyuin muna bago tayo humiga. Bukod dito, ayon naman sa Healthline, hindi rin naman totoo na maaaring magkasipon o trangkaso ang tao na matutulog ang basa ang buhok, kundi maaaring magkaroon ito ng fungal infection sa anit. Maaari umanong makapag-develop ng fungi sa anit tulad ng malassezia, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng makati na tiny red bumps ang anit o parte ng balat na labis mag-produce ng oil. Maaari rin itong mauwi sa pagkakaroon ng balakubak o dandruff o dermatitis kung hindi makokontrol ang ganitong lifestyle. Bukod rin sa anit, maaari ring pamugaran ng virus o fungi ang ating mga unan o punda sa tuwing ito ay mababasa ng ating mga buhok. Kaya naman, payo ng mga eksperto, panatilihin munang tuyo ang ating mga buhok bago tayo humiga o matulog. Maglagay rin ng coconut oil upang makatulong sa pagpapatibay ng ating buhok. Gumamit rin daw ng conditioners upang maiwasan ang labis na friction at pagkabuhol ng buhok, at mag-invest sa isang silk na punda para sa smooth and better experience sa ating pagtulog. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng Deezer HTV.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. RH Break Time. Pilipinas ang oras, ganap na ho ang alas 4:39 ho ng hapon. Abay, dapat simulan ng taon ng masigasig. Punong-puno ng buhay. ng sigla, Para naman buong taon tayong buhay na buhay, At masigasig, yan.
Sabi nga ng iba, kapag unang araw daw ng taon, wag muna kayong gagastos ng todo. Baka buong taong kayong gastos ng gastos. At wag din daw mangungutang kagad sa unang araw. Baka buong taong kayo mangungutang. Naku po, tatang, ano ba naman yan, no? RH Break Time. Balik po tayo mga kaibigan sa programang Break Time. Sa ngalan pa rin po ni Lakay Mayor Deo Macalma at Miss Tea Pecho Corpus. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Standby sa ating mga report. Mamaya ating alamin ang update mula sa Malacanang, maging sa Senado. 11 napaulat na nasaktan sa nangyaring sunog ng mga tindahan ng paputok sa may Antipolo Rizal habang kasagsagan po ng pagsalubong sa bagong taon. Kwento ho ng mga nakasaksi. Isang may sinting fountain ang tumama daw po sa hilera ng mga nagbebenta ng paputok diyan po sa may Barangay de la Paz. Dahil po sa naturang insidente, abay nagliyab. Bigla na raw hong nagliyab ang naturang lugar at natupog ho ang mga paputok at iba pang mga fireworks display doon. Agad namang nakaresponde ang mga bumbero kung kaya't naapula din ang sunog. Ayon po sa Barangay de la Paz Rescue, isa sa 11 nasaktan ay minor de edad. Ang pinangyarihan po ng sunog ay isang designated area ng tindahan ng mga paputok. Malala ko yung isa pang insidente, no, sa mga lugar yon, ha? Hilera rin ng mga tindahan na meron daw nag-testing ng paputok. Abay naihagis dun sa hilera ng mga tindahan. Naku, nasunog yung buong hilera din ng tindahan. Ano ba naman yan, no? RH Break Time. At yun na po kalamin mga kaibigan ng update mula po sa Malacanang. Office of the Special Assistant to the President. Itinangging may kinalaman sila sa implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno. Ating lamin ang update mula sa Palasyo, RH14, Let Narciso Mislet. May pinalaga ng Office of the Special Assistant to the President ang online post na nag-uugnay sa kanilang tanggapan sa mga OPES tag na lumabas sa sinasabing DPWH documents. Sa isang statement, nilinaw ni SAP Antonio Lagdameo na hindi implementing agency ang OSAP kaya wala itong mandato na tumukoy o magpatupad ng mga proyekto. Ayon kay Lagdameo, ang anumang insinuation o pahiwatig na may control ang OSAP sa DPWH budget items ay walang basihan, walang katotohanan at misleading. Napilitan anyos silang sagutin ang bagay na ito dahil sa paulit-ulit na pagtatangkang idawit siya o ang kanilang tanggapan. Sabi ng kalihim, ang patuloy na paggamit ng kanyang pangalan o opisina ng OSAP ay hindi tama, irresponsable at dapat mahintula. Bagamat kinikilala nito ang kahalagahan ng paghingi ng pananagutan, nagmamala si Lagdameo laban sa basta-bastang mga akusasyon mula sa hindi beripikadong mga impormasyon. Iginuit ng opisyal na ang paghahabol ng hustisya ay dapat manatiling nakaangkla sa katotohanan at due process. Maaari kasi ang kumakalat na mga maling impormasyon ay naglalayong iligaw ang atensyon ng publiko sa tunay na mga issue at i-delay ang resolusyon ng isinasagawang mga investigasyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Let. Samantala naman, mga Pilipino damay daw po sa agresyon ng China sa Taiwan. Ayon po yan sa isang senador. Detalye sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, marami sa ating mga kababayan Pilipino ang nadamay sa sinasagawang o isinagawang 2 araw na military drill ng China na nagpaikot-ikot sa bansang Taiwan. Ito ang paniniwala ni Senador Francis Kiko Pangilinan dahil maliban sa mga nabulabog na Taiwanese ay nadamay ang ating mga kababayan na nagtatrabaho, naninirahan doon at mga nagbabakasyon lamang sa nasabing bansa. Ganon din ang ibang mga bansa sa East at Southeast Asia. Sabi ni Pangilinan, ito ang panahon ng goodwill, ngunit ang ginawa ng China ay nakasira sa holiday sa Taiwan. Paniwala ng senador, hindi kailanman makakamit ang kapayapaan hanggat may banta ng invasion
o pagsalakay, pagpapalawak sa foreign bases at mga war games. Makakamit lamang ang kapayapaan sa pamagitan ng individual at collective right to self-determination na walang bullying mula sa China o kahit ng Amerika. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Lakay Raymond Advaz. Samantala, Philippine National Police, abay iniulat po ang zero casualty, generally peaceful sa pagsalubong sa bagong taong 2026. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Naging mapayapa, Ray, ang pagsalubong sa buong bansa sa 2026 o pagsalubong ng buong bansa sa 2026 batay sa assessment ng Philippine National Police. Wala manong naging casualty o nasawi at wala ring naitalang insidente ng index crimes sa magdamag na selebrasyon ng sambayan ng Pilipino. Ito'y kahit umabot naman sa 843 ang firecracker-related injuries o incidents kung saan 183 na katao ang nasugatan mula lamang alas 5 ng umaga ng bisperas ng bagong taon hanggang alas 11 ng umaga ngayong unang araw ng January 2026. Ayon pa kay PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tonyo, 5 sa mga nasugatan ay dahil sa 3 sunog na may koneksyon sa paggamit ng pyrotechnic device. Inulap din ng Kampo Krame ang zero casualty kahit may report sa DZRH kaninang umaga na isang nasawi sa Longos, Malabon dahil sa pagsimpla ng motorsiklo ng isang lalaki na galing umano sa inuman sa New Year's Eve. Nung kung datos naman ng pulisyang titignan, 2 lamang road crash ang opisyal na naitatala kung saan 4 ang nasaktan. Binigyang pugay ni Acting PNP Chief Police Sergeant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang maagap umanong paghamda ng hanay dahilan ng kabawasan ng mga insidente sa panahon ng isang major event. Ito sa Edniel Rosa. Yes, Lakay. Kailan ba yung inaabangan natin na igagawad na kay General Nartates yung ika-4 niyang star? Ako ang tatanungin dyan, Palasyo. Palasyo. Palasyo mag-announce through LG. Sila mag-announce nyo. So, nararamdaman ba ni General Nartates na malapit-lapit na? Ay, malamang sa malamang ngayon dahil wala naman ng iba dapat makuha talaga ng acting o ng PNP chief. Oo, saka deserve naman ni General Nartates na makakuha na niya yung 4-star rank, matagal nang tawag ang bansag na sa kanya ay PNP chief in waiting. Yes. Maitalaga si General Torre na deserve din naman doon sa kanyang pesto. Ginawad ni PBBM last year. So ngayon, kausap natin din ng PRO, ang expectation nila sa Camp Crame, malamang. Naku po, nawala yung signal ni Edniel. Alright, salamat Edniel, naputol na yung signal mo, Ayan, inabangan nga po yung tuluyan na pong maigawad kay General Nartates, yung kanyang ika-4 na bituin, yung kanyang 4-star rank as full star general, bilang hepe ng pambansang pulisya. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. RH Break Time. Samantala naman, suspect sa pagpatay sa driver ng Bacoor City Public Safety Department, na-aresto daw po 3 pang kasabwat pinaghahanap ng Bacoor City PNP. Report mula kay RH27 by Noche Kakas. By Noche! Lakay, Ray! Kumusta ka na? Happy New Year! Happy New Year! Ano? Sige, go. Teka na, Lakay Ray, patuloy na tinutugis ng pulisya ang 3 pang suspect sa pagpatay sa driver ng Bacoor City Public Safety Department sa lungsod ng Bacoor, lalawigan ng Cavite. Ayon sa report ng Bacoor City Police Station, si alias Moda Pagare at 2 pang kasabwat sa krimen ay pinahadap na ngayon. Naresto si alias Jonathan sa manhunt operation matapos ang shooting incident. Pasado alas 2 ng hapon kahapon, pinagbabaril ang biktimang si Patrick Ian sa loob ng sasakyan na patay na sa loob ng sasakyan
ng PSD habang ito ay nagmamaneho. Nabatid na nagsasagawa ng clearing operation ang mga tauhan ng Bacoor City Public Safety Department sa harapan ng Sapote Bacoor Market. May mga napugpiskang paninda mula sa umano'y pasaway na vendors na lumalagpas umano sa tinakdang guhit sa kalsada. Hinala ng mga kasamahan ng biktima sa Public Safety Department na may kinalaman sa trabaho ang pamamarid. Anong Noche? Ano yung unang-una mong gagawin ngayong New Year? Kanina nagtungo tayo sa simbahan. Uy, maganda yan. Oo. Nagtungo tayo. Diyan naman talaga ang Pasasalamat sa poong lumikhat. Pasasalamat nitong 2025. Correct. Tama yan. Bagamat may mga trials sa Lakay-Ray, mga some circumstances, mga hindi inaasahan, may mga pagsubok, pero nalalagpasan natin yung lahat ng 2025. Yes. Kaya ang panalangin naman natin ngayong taon na ito, 2026, ay good health pa rin, Lakay-Ray, kahit sino naman. Tama, oo. Health is wealth. Good health talaga. Tama ka, yung kalusugan. Sabi nga nung iba, huwag mong pababayaan ang iyong sarili dahil baka pauna ka pa sa inaalagaan mo. Tama. Tama yun. Kasi yung iba masyadong inaalala yung mga may sakit, pero napapabayaan na yung kanyang sarili, di ba? Self-care first. Kaya dapat unahin natin yung ating sarili muna at iyakin natin. Pagamat tuloy-tuloy pa rin kung ano yung mga nakagawian ng pagtulong sa kapwa, yung pagmamalasakit sa kapwa. Nandiyan na rin naman yan, noted na yan. Alam mo, magaganda yung mga binabanggit mo. Magaganda yung binabanggit mo, Bay Noche, yung dapat na una-una natin ginagawa sa unang araw ng taon. Di ba? So nakikita mo naman yung yung sunset, no? Ito yung kanaunang sunset eh. Nakikita mo na ba yung papalubong na araw ngayon? Speaking of sunset, nandito ako ngayon sa Dolomite Beach. Yan. Ano, nakikita mo? Maraming namamasyal sa halip na mag-mall. Dito na sila pumunta, Lakay-Ray, pamilya. At masaya yung pamilya. Lalong masaya yung mga vendors dito sa gilid ng Rojas Boulevard. Dahil maraming namimili. Saka, alam mo, yung iba dyan talaga masigasig sa kanilang paghahanap buhay, lalo yung mga alam mo yung mga sa may gilid ng Rojas Boulevard, yung mga nagmamasahe ng mga siklista, saka di ba? Oo. Speaking of nagmamasahe, nandito, marami pa rin nagmamasas dito. Marami magagaling dito, Lakay-Ray. Correct. Hindi naman sa pinapromote natin, pero naman. Mga talagang traditional na massage talaga. Tama. Traditional na massage. Pero lang tama dito, sa gilid. Ano yan hilot massage. Kaya, kung gusto nyo magpamassage, punta lang kayo dito sa murang halaga. Kaya, tinimot ko na. Saka iba dyan matulungan din natin yung ating mga kababayan na hindi na sila makapag-apply ng trabaho doon mismo sa mga massage sa klinika. Kaya dito lang sa simpleng hanap buhay, tumitita din naman sila kahit na hindi naman sila sumisingil ng malaki. Yes. Salamat, Bay Noche Kakas. Happy, prosperous, and healthy New Year sa'yo, ha? Sa Luneta Park din pala, Lakay-Ray, ang dami kanina, doon din tayo galing. Maraming din nag-picnic doon sa may Luneta Park. At sa buong paligid nitong Quirino Grandstand ay napakaraming mga pamilya. Libo-libo yung tao na dumagsa ngayon dito sa Luneta area. Alright. Salamat, Lakay-Ray. Thank you. Samantala naman, umakyat po sa 22 ang naitalang sugatan sa nangyari pong pagsabog naman ng granada sa isang New Year's Eve party sa may Matalam, North Cotabato. Samantala naman dahil po dito,
naglunsad po ang mga otoridad ng manhunt sa buong probinsya para nga po dito sa mahanap, makita ho itong mga dalawang lalaking sakay daw po ng motorsiklo na naghagis po ng hand grenade sa naturang New Year's Eve party sa Barangay Dalapitan. Sa ngayon po ay ginagamot na sa iba't ibang ospital ang mga biktimang nagtamo ng sugad dahil po sa pagsabog ng granada. Nakapagdala naman ng Philippine Coast Guard ng halos 300,000 pasahero sa mga pantalan sa buong bansa sa huling araw po ng taong 2025. Ayon po sa Philippine Coast Guard, sa kabuang 298,871 pasahero, nasa 150,000 ang outbound passengers, habang nasa 148,000 ang inbound passengers itong New Year's Eve. Sa record po ng Philippine Coast Guard, ito daw po'y mas mababa sa bilang ng mga pasahero mula December 26 hanggang December 30. Bilang paganda sa dagsa ng tao pagkatapos man ng pagdiriwang pagsalubong sa bagong taon, ininspeksyon po ng Philippine Coast Guard ng kabuang 1,422 sasakyang pandagat at nasa 1,654 na motor bangka sa 16 na distrito ng Philippine Coast Guard. RH Break Time! Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na walang italang stranded na mga pasahero sa mga pantalan sa buong bansa sa unang araw ho ng taong 2026. Ayon po kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, maayos daw po ang nadaloy ng biyahe sa lahat ng mga pantalan at wala namang kakulangan sa mga sakyang pandagat hanggang New Year's Day. Una po rito inatasan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na agarang deployment ng mga available na Coast Guard vessel para magbigay po ng libreng sakay sakaling magkaroon ng aberya o kakulangan ng mga pampasaherong mga sasakyang pandagat. Itinasaman sa alert level 2 ang Bulkang Mayon sa Albay dahil po sa pagtaas na aktibidad na maaaring umantong sa pagputok. Ano ba naman yan na Bulkang Mayon? Wag muna ha. Ayon po sa PBOX, tumaas ang aktibidad ng bulkan sa huling bahagi ng 2025 kung saan nakapagtala ng may 579 na rockfall events. Sa huling 2 buwan, may pinakamataas na insidente noong December 31 na may 47 rockfall events. Maliwanag po ni state volcanologists, ang pagtaas daw po sa rockfall events ng Mayon ay indikasyon po ng paglaki ng magmatic dome bago nangyari o mangyari ang anumang pagputok nito. Limitado muna mga aktibidad sa paligid po ng bulkang Mayon kaugnay nga po ng naturang pagtataas sa alert level 2. Sinalubong naman ng Bulkang Taal ang bagong taon na may pagtaas sa seismic activity. Ayon po sa PBOX, nakapagtala po na 51 volcanic earthquakes ituhong nakalipas na 24 oras. Sa bulletin pong inilabas ng PBOX, sinabi nito na sinabayan nito ng 13 volcanic tremors kung saan bawat isa ay tumagal ng 1 hanggang 3 minuto. Sinundan ng increased activity ang pamapayapat na kalmadong buwan para po sa bulkan na nakapagtala ng 101 volcanic earthquakes mula December 1 hanggang December 31. Bagaman walang naitalang aktibidad mula December 10 hanggang December 13, December 15 hanggang December 21, at December 24 hanggang December 26, nagkaroon naman ng 3 minor phreatomagmatic eruption sa kaparehong buwan. RH Break Time! Samantala, umabot naman sa may 128 mga journalista ang umano'y napatay sa iba't ibang panig po ng mundo nitong nakalipas sa taong 2025. Ayon po sa datos na inilabas sa International Federation of Journalists o IFJ, higit kalahati daw po ng mga namatay mula sa Middle East, kung saan 56 na media workers ang napatay doon sa mga teritoryong Palestinian sa gitna ng patuloy na digmaan ng Israel at Hamas sa Gaza.
Ayon po sa IFJ, ito ang pinakamataas na bilang daw po ng napatay ng mga kagawad ng media sa loob po ng isang taon. Itinuturing na global red alert sa sektor ng media. May mga mamayag ding napatay sa Yemen, maging sa Ukraine, Sudan, Peru at maging dyan po sa India. Samantala sa kasalukuyan, nasa 533 kagawad ng media ang kasalukuyang nakakulong sa buong mundo kung saan nangunguna ang China na may 143 mga nakakulong na jurnalista. RH Break Time! Samantala naman, pagkatapos po ng pagsalubong sa bagong taon, ngayon na may pinaghahandaan itong Traslasyon 2026 dyan po sa Quiapo. Nanawagan naman po ang environmental group na Eco Waste Coalition sa mga deboto ng Poong Jesus Nazareno na gawing waste-free ang Traslasyon 2026 kasabay ng pagdiriwang ng Zero Waste Month ngayong Enero. Ayon po sa grupo, dapat daw pong magsilbing inspirasyon ng pananampalataya ng mga deboto para maging responsable sa pangangalaga ng kalikasan, lalo na sa malalaking pagtitipon tulad po ng traslasyon. RH Break Time! Sa ating global news, mga kaibigan, meron tayong update mula kay James Galange. Yun daw pong peace plan sa pagitan po ng Russia at Ukraine, malapit ng mapagkasunduan. Ibalita mo nga yan, James Galange. James, go! Balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Inihayag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nalalapit ng inaasam nilang kapayapaan sa pagitan nila ng Russia, gayong malapit ang mapagkasunduan ang inihain nilang peace plan. Sa naging official address ni Zelensky nang salubungin din nila ang 2026, sinabi nito na nasa 90% na ng plano ang napagkasunduan at pinag-aaralan na lamang ang paghahati-hati ng teritoryo na nais sakupin ng Russia. Ngunit para naman kay Russian President Vladimir Putin, tagumpay naman anya ito para sa kanilang bansa at tinawag na bayani ang kanyang mga sundalo na napagsapalaran sa higit 4 na taong digmaan nito kontra Ukraine. Kasulukuyang inihahanda na ni US Envoy Steve Witkoff ang huling phase ng peace agreement bago ang nakatakdang pagpupulong muli ng dalawang lider kasama si US President Donald Trump sa mga susunod na araw. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat James Galange sa iyong global news. Samantala naman sa ating pong sports. Alex Yala lalawag na po sa 2026 Kooyong Classic sa Melbourne, Australia at WTA 250 sa New Zealand. Report mula kay Miss Millie Borja. Millie. Lalaw kang Filipina tennis star na si Alex Ayala sa 2026 Kooyong Classic na gaganapin mula January 13 hanggang 15 sa Kooyong Lawn Tennis Club sa Melbourne, Australia. Kasunod dito ng kanyang paglahok sa MGM Macau Tennis Masters Exhibition Tournament. Ang Kooyong Classic na idinaraos isang linggo bago ang Australian Open ay itinuturing na isa sa pinaka-prestiyosong warm-up event sa tennis. Si Ayala na kasalukuyang world number 53 ay kasama sa isang malakas na lineup na binubuo ng mga kilala at datihang top-ranked players sa men's and women's tours. Samantala, bago naman tumungo sa Melbourne, nakatakdang lumahok si Ayala sa WTA 250 ASB Classic sa Auckland, New Zealand mula January 5 hanggang 11 bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa Australian Open. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Millie Borja. Sa ating showbiz, break time showbiz, 10 Pinay celebrities pasok na po sa 100 most beautiful faces of 2025 ng TC Candler. Ating alamin sa report ni Miss Angelica Cosme. Iba talaga ang gandang Filipina. Sa inilabas sa 100 Most Beautiful Faces of 2025 ng TC Candler and Independent Critics, 10 Pinay celebrities ang pasok sa listahan. Pang-apat sa pwesto ang aktres na si Andrea Brillantes. Kung matatandaan, siya ang nanguna sa may pinakamagandang mukha noong 2024. Kabilang din dyan si Alexa Ilacad at number 37. Gayun din ang TC Candler Hall of Famer na si Liza Soberano na nasa ika-40 pwesto ngayong taon. For the first time naman, nakapasok din ang Viva
artist na si Hyacinth Caliado at siya'y nasa 49th spot. Para naman sa ikalimang pagkakataon na napabilang sa listahan, pang 57 si Janine Gutierrez. Habang pasok din sa 100 Most Beautiful Faces of 2025 ang Pinay member ng K-pop group Eunice na si Jelly Danka at number 66. Pero kung ang singer-dancer, ikalawang beses na ito sa listahan, ang mga former Pinoy Big Brother housemate namang sina Kai Montinola, Kim Chu at Jasmine Dudley Scales under new entries naman. Hindi rin papahuli ang Bini member na si Aya Arceta na nasa 99th spot at ang may hawak ng titulo bilang may pinakamagandang mukha para sa taong 2025 ayon sa TC Candler and the Independent Critics ay ang Apathy hit maker at Blackpink member na si Rosé. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Angelica Cosme. Hoy, salamat to sa mga tumutok po sa ating balitan mga kaibigan sa break time. Ngayon pong unang araw ho sa buwang ito ng Enero, unang araw sa taong 2026. Uy, shout out Ma'am Teresita Atienza, maging kay Ian Dennis Pedro, kumusta ka na sir? Maging kay Ka Roger Bruno, Henry Delohana, Bong Coles, si Arturo Comilio, RD Imperial. Kumusta na po kayo and happy New Year po. Willie Capirala, Emma Halos Reyes, ha? Si Red Claudio, ha? Ang dami ninyo, ha? Raul Olonan, si Miggy Villa. Salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa programang Break Time. RH Break Time. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, Pilipinas ang oras, alas 5:07. This time